Sir, sa tingin niyo ho ba may basbas ni FPRRD ang presidential bid ni VP Sara considering na sinabi noon ng dating Pangulo na the presidency is not a woman's job? Sa akin, I have no personal knowledge on that. But, hindi naman actually yun ang sinabi ni Presidente Duterte noon. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, naaawa siya sa kanyang anak na maging presidente sapagkat napakahirap maging presidente. Ay yun ang maranasan ng anak niya, yung dinaranas niya at the time that he was president. Yun ang pinaka-context noon. At ano ho ang masasabi ninyo sa timing ng announcement? Masyado ho bang maaga ang deklarasyon ni VP Sara o tama ang kanyang estratehiya? Sa akin alam na naman ng lahat na tatakbo siya. Lahat ng galaw ay talagang pointing to the presidential run in 2026. Kaya sa akin alam na hindi, kung mga deklarasyon na lang na formal. At sa tingin ko rin, yung kanyang pagdeklara ay ang pagtanggap niya sa hamon ng tadhana na pangunahan niya na siya'y mamuno na at iangat niya na ang ating bansa sa malawak na katiwalian, malawak na problemang bumabagabag na hindi nabibigyan ng solusyon ng pangkasalukuyang administrasyon. At expectedly, Attorney Sal, maraming lumulutang na pangalan pero para sa inyo, sino ang dapat maging katandem ni VP Sara sa 2028? Dalawa lang ang nasa isip ko dyan. Kung hindi si Robin Padilla o si Bongo. Ano ho ang ma-achieve ni VP Sara kung either of the two ang kanyang pipiliin? Abe, pareho malakas malakas pareho. Si Robin, nakita naman natin, nag-top notcher. Ganon din naman si Bongo. So wala kang mapagpilian sa dalawa, pareho malakas Talagang mananalo. Game over na yan pag yung dalawang yan, either or. Apat na ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Attorney Sal at tingin ng mga kritiko, paraan lang daw ang kandidatura ni VP Sara para takasan ang mga ito. Ano ang masasabi ninyo rito? Alam po ninyo, yung impeachment is a political game. Political process yan Kaya yung sinasabi nila na dahil nagdeklara siya para yung mga nandyan magbaliktaran. Unang-una, whether magdeklara siya o hindi, formally, alam ng mga yan na tatakbo siya. Hindi na matatakasin yan, talagang patakbo siya. Kaya talagang maapektuhan yung impeachment. Makikita mo, kung ang mga pumayag dyan ay bumaba ang bilang ng pabor sa impeachment, ibig sabihin, nandyan na yung politika. Sinasalba na nila mga sarili nila. Pagdating din sa Senado, ganun din yan. Alam nila tatakbo yan Kaya nakita natin yung nakarang halalan, yung mga kumontra sa mga Duterte, nagbagsakan lahat. Kaya nandyan ang dati yan, whether she formally launch her candidacy or not, alam na nila na papuntala talaga mo. Ano ho ang prediction ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment complaints, Attorney Sal? Sa tingin ko, maaaring makalusot ang impeachment, pero sa Senado, bagsak yan. Tumungo naman tayo, Attorney Sal, sa ICC. Wala hong balak dumalo si FPRRD sa confirmation of charges hearing. Ano ang aasahan natin sa mga pagdinig? Kung mapapayuhan lang natin si Presidente Duterte, kung ako siya, aatin ako. Regardless of kung anong perception niya, whether may jurisdiction o wala, talaga naman walang jurisdiction siya ng kanyang posisyon. Kaya lang, isang taon na siyang nandun sa loob. Halos wala siyang nakikitang mga kaibigan niya. At yung mga kaibigan niya, at yung mga miyembro ng kabinete niya, pupunta ron para makita siya, para makita naman nila siya. At siya'y makita rin niya. Pagkakataon na yun makakatulong sa kanya yun. Mentally, emotionally. Kaya sayang na hindi siya pupunta ron. At may impormasyon ho ba kayo kung nasaan ngayon si Senador Bato de la Rosa, Attorney Sal? Yan ang hindi natin alam. At kahit alam ko, hindi ko rin sasabihin. Okay. Wala rin hong nag-text sa inyo. Wala. Actually, pinapadala ko siya ng mga text ko, yung mga pahayag ko. Wala naman ako natatanggap na sagot. Pero nandyan lang yan.